morning mga kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. So, kumusta po yung araw nyo dyan? So, dito ay medyo makulimlim. So, may medyo ano tayo ngayon? May magkakaroon naman tayo ng subaw. So, natin kasi ano yung panahon, minsan mainit, minsan biglang uulan. So, talagang napakasama ng panahon ngayon mga kababayan. So muli ako mag-update at ipakita sa inyo ang mga nangyayari na po dito sa project ko. So simula tayo dito sa ginawa ko dito mga kababayan, yung ipakita ko kahapon na hindi natapos. So ito yung nangyayari na ngayon. Samahan niyo po ako mga kababayan at manood kayo. Dito, bali nakabit ko na yung mga siruho. Tapos na po yan. Na gilid ay tapos ko nang nailagay yung mga siruho. So, pansinin yung mga kababayan, yung pagtatiles natin ay talagang walang sasabit dito. So, ayan. So, ito po yung yan, kulang lang yan ng linis. So, linisan natin yan kasi hindi pa pwede natin itong maapakan dito na site kasi ano pa yan, medyo basa pa. So, yan po yung natapos ko. Mga kunti lang yan, mga ilang piraso lang po ito. So, bibilangin ko 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 lang po yung naikabit ko halos kalahating araw mga kababayan, kasi pag ganyan na mga siruho ay medyo matagal na yan. So kung magpapatiles kayo ng bahay mga kababayan, so sa ang singil ng tile sitter, per pieces ba or per square meter, kung per square meter at lahat na talaga yan, kasali na yung masiruho dyan. Yung kung baga yung mga tile sitter, bali per pieces po yung singil nila. So kahit siruho yan, kahit gaano kaliit yan, kung ano yung halaga ng buo na tiles, yun din yung magiging price ng siruho. Kahit siruho ka pa na dyan na ang mga 20 cm o 10 cm. So depende sa wall ninyo, baka may mga ganyang siruho. So kung ano yung presyo ng malaki na tiles, yun din yung price ng mga siruho sa mga siruho mga kababayan. So kasi may mga client kasi na bakit daw pantay yung singilan. Ganito kasi yan, ang siruho ay matagal ikabit, gawa ng magpuputol ka pa. So katulad ko, ako pa yung mapuputol. So mas mahirap siyang ikabit, mas matagal, hindi man siya mahirap, mas matagal siyang ikabit ikumpara mo sa buo. Kasi yung buo, pagkatapos mo maglagay ng halo, so diretso-diretso na yung pag-install mo. Siruho, magsusukat ka pa, kasi yung walling talaga ay hindi talaga perfect yan. Itong mga wall, kung mapapansin nyo, yan, hindi talaga perfect yan, na tuwid talaga. So may minsan dyan na lumiko-liko. So kung mapapansin nyo dito, ayan o. So yan, may mga medyo siya liko-liko. So yan po yung mahirap mga babayan pagdating dyan, kasi pag cutting mo, kung minsan yung sa gitna ng tiles, so halimbawa dito na parte ay dito yung bubukol. Tapos dito sa mga kantuhan ng tiles ay same lang sila ng sukat galing dito. Ang posibleng mangyari dyan, dito kailangan mo yung talaga yung tabasin or isunod mo yung tiles sa wall kung sakaling may bumukol sa wall. So yan po yung mahirap mga kababayan. Okay lang sana kung straight. So ito dito, hindi naman masyadong malaki ang diferensya ng wall. So hindi mapapansin.
yung mga siruho. So halos straight yung cutting ng siruho mga kababayan. Ayan. So, may mga diferensya lang, mga 0.5. So yan yung mga diferensya niya. So, kaya kung sakali nga magpapatiles kayo, so, aware na po kayo mga kababayan at alam nyo na po kung bakit ganyan yung mga singil. So, depende rin yan sa mga tile sitter, pero kadalasan talaga ganyan yung singilan. Kung ano yung price ng malalaking tiles, halimbawa 60 by 60, kung ang singil ng tile sitter is 80 per piraso, so ganun din yung babayaran mo sa siruho. Kaya maganda. So pansin nyo mga kababayan, pag ang tile sitter ay hindi masyadong marami ang matatapos sa isang araw, maganda yan. Maganda yung magiging result ng inyong tiles. Maganda yung pagkaka-install niyan. Pero kung marami ang nauubos, makaubos ng mga 50 pataas or 60 pataas, abot ng 60 piraso sa isang araw. So, hindi ko masasabi kasi hindi ko masasabi na hindi ba pangit yung resulta. Kasi may ano naman talaga, dagdag ko lang po sa sabihin na may mga tile sitter talaga na ang ginawa nila, kumukuha sila ng 2 labor, may taga-halo, tapos may taga-pahid ng adhesive. So, ang ginawa lang ng installer ay kabit ng kabit. So, baka doon ay makarami ka sa isang araw kung malaki yung floor na pinag-installan. So, kadalasan talaga, pag inaayos mo talaga yung pagkakabit ng tiles, pataas na po yung sa akin nga ay try na 36 or mas mababa pa dyan sa isang araw. So nagdepende din sa wall na sa flooring na pagkakabitan, kasi kapag yung floor na pagkakabitan ay is yung walang mga sagabal, walang mga katulad nito, so makapagtrabaho ka talaga ng maayos. So yun lang mga babayan yung update. So ito ay patapos na po ito dito. Ang dito na lang. So ang CR, ayan yung CR mga babayan ay nabili na din yung mga materials. So ang CR mga babayan, kahit tawagin CR lang po ito, ay malaki din ang gastos dito. So mag-iisip niyo dyan sa mga kababayan natin, baka may plano kayong magpatayo ng mga sarili ninyong bahay. So mabuti magtanong muna kayo sa mga, pwede kayo magtanong sa akin, at kung may mga kakilala kayong mga engineer, pwede din kayo doon magtanong. So para alam nyo po kung magkano talaga yung aabutin ng bahay ninyo. Kasi sa pagkangayon, hindi talaga biro kung magpabahay ka, dahil sa mahal na yung mga materialis at tumataas na din yung mga sahod ng mga gumagawa. So kasi napakamahal na din ng mga bilihin. So yung gamit naming ang order ko na holes, ganyan mga babayan, yung tile adhesive is yung heavy duty, pero yan yung binili siguro na naghahanap ng mura. So yan na lang po yung ginamit namin. So mas pino siya kumpara doon sa heavy duty. Medyo magaspang talaga yung ano niya, yung adhesive. So dito, ayan, kapag flat latex na, final kulay na pala to, gloss. Ayan, kapag final kulay na dito, kasi tapos na po itong na tiles. Ayan. Dito din tapos na din itong na plastiran o yung pagpalitada. So dito sa loob, so tapos na. So dito ay tapos na din na flooringan ang kitchen sink. Kasi sa Lunes, kukunti na lang din kami dito kasi yung mga kasama ko dito ay mayroong mga trabaho dito. Pakyawan.
dito napagsimula na ding nakapag-tiles yung pamangkin ko dito. So ayan. So siya po yung gumawa dito, si Yuyong. So isang tile sitter din po yun mga kababayan. So yan po yung gawa niya. So maganda din yung pagkagawa. So ang ginawa namin dito, hindi kami naglalagay ng malaking space. So ayan, kunti lang po yung space na nilagay namin. Ayan o. Tamang-tama lang din yung kapal na nilagay dito mga kababayan. So at naka-ready fix din yung pinahid natin sa floor. So dito ay ano na din to, natapos ko na itong na-premiera nung dati. So ayan, at natapos na din na silingan ni Bunjong. Si Bunjong po yung taga-siling, siya po yung taga-sunod mag-siling. So PVC pa rin. So malinis talaga pag PVC mga kababayan. So ang disadvantage lang dito, dapat iingatan pag nag-install. Kasi pag natusok yan ay hindi na yan mariretouch. So halimbawa ganyan, patapos ka na tapos dito natusok. So kailangan mo talagang baklasin yon kasi hindi na yan ma-retouch mga kababayan. So yan lang po yung disadvantage dito. Pero tipid po ito sa materialis. Gawa ng pagkatapos ng install ay wala ka nang babalikan. Hindi katulad ng mga cement board, plywood, or yung mga gypsum board. So kailangan pang magpintura. So dubli gasto ito. So marami nang mas mura nito ngayon na naibenta. Maganda po ito dahil pagkatapos ng install wala nang balikan. So hindi ka na magpipintura. So kumbaga final touching na to. At kakain muna tayo. So yung Kain kau bilaw na talong. kuha sa kawan ito kol, sabon kol. Unya na ko biyaran. Dito lakuan. Di oh. Kena. Apok mga tuligatos. Atang sa Gabi si tatang yung mo gabi maligid si Yuta. Abi ko tatang to. Eh di rato ko sa nanay god. Ana ko sa nanay oy, adunin mga amang ko ni din. mga kababayan, maayong hapon. So tapos na yung pagta-tiles natin dito. So, itong tiles na ito mga kababayan is murahin lang po ito. So ang price po nito ay nasa 121. So tapos na at naikabit ko na din yung mga sternosing. So dapat mayroong sternosing talaga para hindi masira yung kanto ng tiles sa katagalan. So, yan po yung purpose ng sternosing mga kababayan. Para yung kanto ng ating tiles diyan sa pinakadulo ay hindi masira. So kung walang sternosing yan, may posibilidad dyan na mabiak or matipak kung sa Bisaya pa. Kasi pag natamaan niya ng matitigas na bagay, so maano yan. So mas mabuti itong may sternosing para hindi maano yung kanto, hindi ma-damage yung dulo ng tiles. So tapos na. So ang gagawin na lang dito is yung kitchen at saka yung CR. So para matapos na po itong room na ito. So marami po yung mga nangyayari na mga kababayan sa mga ilang araw. So dito ayan, at nakapag-finish na dito si Uncle sa wall. So ayan, nakalagay na ng final kulay. So andito na lang yung hindi kasi may mamasilihan pa. So ayan, at nakapag-disboard na din dito. So tapos na din po itong tapos dito sa floor. So same din nung doon, dito yung pinakakulang na lang, CR at saka kitchen sink. At lipat tayo dito sa ibang kwarto. So ano to, room 8 at saka room 7. So dito ay wala pa. So halos hindi pa na
galaw. So may ang ceiling hindi pa natapos. So dito hindi pa nakapag-primer. Maganda pa yung pintura dito mga kababayan, no? Hindi pa siya nasira. So primeran lang natin ulit bago pipinturahan. So yung CR hindi pa na skim coat kasi hindi pa po pwedeng skim coatan. Kasi bago pa po itong natapos i-plaster. Kaya hindi pa siya pwedeng skim coatan. So yun lang mga kababayan, yun po yung update natin. Update ko dito sa my project. So kita niyo po dito po ako natutulog. So ayan, ganda ng tulugan ko dito sa minivan. At may baon akong unan at saka comforter. So ayan, so dito ako natutulog. So yung maraming salamat uli sa inyong lahat. So kahit bagsak na yung views natin, pero walang problema yan. So upload lang tayo ng upload. So manood lang kayo mga kababayan para dadami ulit yung views natin. So salamat ulit sa inyo sa pagsuporta sa aking channel. So yan, may hapon, God bless, ug amping matanan.